All right, good evening, everyone, and welcome again to another episode of Against the Tide. I'm your host, Brother Chris Calitina, and tonight we're gonna have a very, very special episode po. I believe this is one of the uh, very few episodes na practical episodes po namin dito sa Against the Tide. And pag-usapan po namin ngayong gabi ay basically kung paano or ano ba dapat ang Christian careers. And obviously, and before we go on with the discussion, I would just like to introduce to you my co-host for this evening. I'll start with Brother Mark Tindan. Brother Mark, how are you? Hello, good evening. So, Welcome to Against the Tide. and syempre kasama rin po namin yung pogi naming co-host, You si know, Brother Marlon na bagong tatay. Hi bro, yes. Sino yun? Sino yun? Yung yung, Hello, good pinaka-pogi evening. dito eh. yung pinaka-pogi naming tatay. Okay. And we have a very special guest po sa amin tonight. Makakasama po namin si Brother JR De Jis Ortega. Tama ba yung last name niya? But anyway, siya po yung aming pong church leaders or nag-handle po ng aming church sa Verity Baptist Church, Laguna. Mamaya pag-usapan po namin din yung part ng church na yan. But kasama po namin siya. Hayaan po namin siya na magpakilala sa inyo kung sino siya. Brother JR, kumusta ka? Hi, hello. Kamusta, Brother Chris, Brother Mark, Brother Marlon? Thank you so much for Basta, having me. It's an honor na makasama dito sa inyong podcast. So, I'm very excited na makipag-fellowship sa inyo and also to speak about Christian careers. No? So, I am Joven, Gis de Ortega, and ako po yung isa sa, like sinabi ni Kuya Chris, no? Isa ako sa mga nag-handle sa mga churches or more like satellite churches sa Laguna. So sa Kabuya po specifically. And yung ministry po namin doon is already 1 year and 11 months na po. So ang pag-uusapan natin mamaya sa susunod kasi interesting din po pag-usapan yan. So yeah, I'm happy to be here and it's a great pleasure na makasama yung mga ating mga tatay dito. Hindi pa ako tatay. Oo. Well, actually, it's a great idea, no? Kasi actually, yung pag-uusapan nga, sabi ko nga, is yung paghahanap ng trabaho. And I think one of the best, thing na dapat natin maunawaan in terms of is to prepare oneself in terms of yung career, no? Na ano ba yung dapat natin pag-usapan? Ano ba dapat yung career na ipopartake ng isang Christian? Kasi especially dito sa Pilipinas, 'di ba? Na sobrang hirap ng paghahanap ng trabaho. And kung makahanap ka man ng trabaho, kadalasan actually hindi siya tawag nito, hindi siya mababa yung sweldo basically, no? Sabi nga ni yung pinakita, actually na-shock ako dun sa pinakita ni Pastor na tawag nito, statistic na yung average cost of living versus average minimum salary ng Pilipinas parang almost kalahati, no? Pero pag-usapan muna natin, anong ginagawa mo anong trabaho mo, JR? Can you share us ano yung uh, job job mo? Ano yung pinagkakakitaan? So, ginagawa ko po for my work, for my living is isa po akong copywriter, which is my job is 100% online and matagal ko ng career yung online work which I think I started maybe 4 or 5 years ago, di ko na masyado matandaan pero matagal na talaga ako nag-work online and yung work ko ngayon is I'm a copywriter for a digital marketing company sa US base. And ginagawa po namin is kami gumagawa ng mga website para sa mga small businesses sa Amerika. So kami gumagawa ng mga content, text, descriptions, the whole thing. Ako po, ang position ko ngayon sa company is I am one of the leaders. Ako yung may hawak sa mga copywriters ng company. So besides doing my job, I also have to work as the manager, the leader sa team to improve efficiency, production rate, and also, mag-asikaso ng mga tao. So even sa job ko is part talaga na kailangan kong mag-lead, kailangan kong humawak ng mga tao, and the whole thing. ayaw mo Brother JR? Ayaw mo like, yung boses mo ang ganda eh. Modulated eh. Hindi, sa microphone lang. Radyo Sa daw.
Pang radyo eh, di ba? Pang ano eh, pang tawag doon, pang broadcaster. Hindi, actually, kung magkakaroon ng project yung church natin, na, alam mo yun, yung Bible reading, yung Mm. audio Bible, Oo, pwede eh. okay yung boses ni, Okay Brother na okay yung JR. boss ni Brother JR eh. Oo. Pero gano'n Yeah, ka na katagal, magandang project. bro, sa work mo? Brother Sa JR, work gano'n ko ka na ngayon, nag-work? Mm. nandito na ako for 1 year and 11 months. And interestingly, just a fun fact is, kung kailan nagsimula yung church, so the very first church service sa Laguna is the same week na nagsimula ako sa work. So like, alam Mm. ko yung dates kasi sabay sila nagsimula. Yung sa Laguna, and then yung sa work ko Pero, ngayon. di ba, Kaya Brother lahat nandun. JR, pero di ba, Brother JR, nag-aaral ka pa rin nung time na yun, di ba? No, actually kuya ako, nag-stop ako ng age 19. So, that is a very interesting question kasi I think maganda rin i-share 'to para sa mga audience natin na, nag-iisip kung gusto ba nilang mag-college, gusto ba nilang mag-aral because, you understand na yung college environment is hindi siya perfect environment, okay? Aminin natin it's a Right. sinful environment, and even yung mga tinuturo ng mga tao sometimes sa college is hindi talaga siya agree sa pinaniniwalaan natin. Like for example yung, isang trimester lang tinapos ko sa college when I was 18 years old, and then I had to give it up kasi like hindi ko talaga nagustuhan um, hindi ko nagustuhan yung career path na meron ako sa college, which is supposed to be civil engineering. And hindi ko rin masyado kasi talaga nagustuhan yung sistema nung time na yun. It was 2019, which is yung kalagitnaan ng COVID-19. So like sobrang hirap mag-aral nung time na yun kasi like nangangapa lahat ng tao, eh. Nangangapa yung education, nanganapa Mm. yung mga, teachers, mga students, like lahat sila hindi talaga nila alam kung anong dapat nilang gawin. So like sobrang hirap. And isa sa mga naging effect sa akin nung COVID-19 is because yung schools is they had to have a budget cut. So like ang dami nilang tinanggal na scholarship, right? So isa ako dun. So I Oh, was supposed to have a scholarship sa FEU Alabang, which is yung bagong school nung time na 2019, and I lost it kasi nga they had to do the cut. So inuna nila yung mga tao na kumpleto ng requirements nila and all that stuff. So isa yun sa mga naging dahilan kung bakit I had to stop college kasi like hindi ko talaga siya kinaya, ang hirap ng environment. And so lesson yun para sa mga youth ngayon na nag-iisip sila kung should I go to college or should I not? Kasi, alam nila yung loob ng college, hindi naman natin mamasamayan, pero it is what it is. So, sa akin, my testimony is that I was able to create my own career path, get to a point na masasabi ko napaka-blessed ng career na meron ako ngayon, napaka-blessed nung buhay ko ngayon to work life ko, di ba? Even though hindi ko tinapos yung college. So, right. this is a good lesson for the audience na malaman nila na hindi lang dahil hindi ka nag-college, doesn't mean na tapos na yung buhay mo, no? Yeah. I mean, I felt like that noon na hindi ko alam kung anong gagawin ko when I quit college. It was stressful, it was, I would say depressing, pero nandito ako ngayon, eh, and I strongly believe na isa sa mga blessings sa buhay ko na hindi na ako dumaan ng college kasi isipin mo I am 24 years old, tapos yung mga kaedad ko nung back then, ngayon pa lang sila naghahanap ng career, ngayon pa lang sila nag-a-apply sa trabaho. And I'm already here, I already have 5 years of experience sa career ko. So, Mm. that is a big difference. Tsaka manager And ka na, para di sa ba? inyo naman, yeah, totoo. Oo. Yes, meron na akong manager position ngayon. So, para sa inyo mga nagtataka na, anong gagawin ko? Like after ko na senior high, college ba ako? Anong gagawin ko? You know, then I think this would also be helpful to you. And even though kahit dumaan ka ng college, then maging helpful pa rin ito sa'yo kasi we're gonna be talking kung paano ko talaga nakuha yung trabaho ko ngayon, di ba? Dami ko na Nice. sinabi. Yeah. Hindi, okay Okay lang. lang yun. Pero actually ako, hindi kasi binanggit niyo yung college eh. Ang problema doon, college teacher. Alam ko, alam ko, pero yun talaga. No, I don't take offense on that kasi actually, some of yung sinabi naman ni JR is true. Especially if you're taking like, to me, if you're not gonna take a profitable career or profitable course, kasi
honestly, merong mga careers or mga courses na hindi ko maintindihan bakit nila ino-offer eh. Like for example, merong AB philosophy, 'di ba? Yung mga courses na ganoon, AB philosophy, yung mga ganong courses. I was like thinking bakit mo kailangan i-take up yung course na yun I mean philosophy ewan ko parang I think you just have to read books and things like that, and eventually you're gonna learn those things, right? Pero may mga courses na ganyan, kunyari fine arts, 'di ba? Yung Fine painting. arts. I'm not saying na hindi profitable or kumbaga hindi profitable yung ganong course, but depende pa sa major yun eh. Kasi pag fine arts ka, 'di ba? Okay lang sana kung fine arts major in industrial design, parang ganyan. Or Kasi pwede graphic ka dun sa designer. mga kumpanya. Oo, or graphic design. Pero yung magpe-painting ka lang, alam mo yun, yung fine arts lang, yung as in typical na alam mong fine arts. Bakit mo kukunin yun kung alam mo yun, parang kung magaling ka na mag-painting, it will not add to your value. And alam mo yun, kung hindi ka naman magaling na painter, hindi ka struggle ka din sa course na yun, right? So, yun. Pero there are for me there are programs or courses sa college na po pwede mong kunin, especially if you're going to take if your goal is to get a better career program na necessary yung degree. Like for example, abogado. Kung gusto mo nga naman talaga maging abogado, di ka naman po pwedeng hindi college graduate, di ba? Or kung gusto mo maging doktor, di ba? Hindi mo naman po pwedeng, di ka na, or katulad si Marlon. Si Marlon is an engineer, di ba, bro? So yun, katulad niyan. Si Marlon. But I agree doon sa sinabi ni to me personally, I believe that college is not for everybody. Okay, hindi dapat lahat ng tao nagka-college. Kasi ang problema kasi dito sa Pilipinas, we got this attitude na kapag kapag 4-year degree holder ka, big time ka. Tapos kapag hindi ka 4-year degree holder, parang walang kwenta yung buhay mo, or alam mo 'yun. So I don't subscribe to on that idea. I do believe college is not for everybody. So kung hindi mo talaga gusto mag-college, I mean, marami namang technical vocational courses diyan. Okay? And it's a matter of perspective talaga kung ano yung gusto. It's kasi actually ang gusto kong mangyari sa episode natin na to is to kinda set a balance, no, between yung gusto mong gawin and how you can achieve that, even though you can even while providing for your own and your family, 'di ba? Parang kasi sa akin ganun eh. Although syempre kasi dahil na-save ako na matanda na, hindi sa akin na-develop yung ganung mindset eh, na you should look for a better career na magiging stable ka kaagad and makakahanap ka ng paraan para magawa mo yung gusto mo at the same time na kumikita ka ng pera to provide for your own. Okay, so parang yun yung gusto kong ma-achieve natin, mapakita natin na possible yung mga ganong careers. Okay, so kunin natin yung side naman ni Marlon. Okay, kasi ito, engineer. So ito dapat yung magiging trabaho ni JR kasi lang. So kwenta ka naman ng konti bro tungkol sa sa career mo. Ako, electrical engineer ako. So, nag-aral ako ng college for 5 years. And then, nag-work ako 2014 until now. I'm working as an engineer. So, first part ng pagiging engineer ko sa contractor side ako. So, from 2014 to 2018, contractor side ako doon. So, lumipat lang ako ng owner side, which is nasa real estate company ako ngayon, Mega World, from 2018 to 2025. Yun. Gano'n ka lang katagal sa company mo? 7 years na, bro. Tagal na rin ni Brother Marlon. 7 years na. Yan sa Mega World, no? Sa Mega World, di ba? Hindi ako mahilig dun sa Palipat-lipat. palipat-lipat ng work.
parang nung contractor kasi ako, narinig ko sa manager ko na, which is tama rin naman, na kapag nakaramdam ka na ng point na sa work mo na parang gusto mo na mag-resign, resign na lang ako. Tapos lilipat ka sa ibang company. 'Pag napunta ka sa ibang company, gano'n din yung nararamdaman mo, lilipat ka din. So, as much as possible, ang ginagawa ko 'pag nakakaramdam ako na kailangan kong lumipat, wala, tinitibayan ko lang. Which is merong good side, pero tingin ko yung ginagawa ng iba na nagka-company hopping is para mapataas nila Yung value yung nila. sahod nila. Oo, yung sahod nila. Pero hindi naman kasi yun yung pinaniniwalaan ko rin, dahil ako alam ko naman, as long as I work hard, hindi naman sa tao nanggagaling yung blessing, eh. Hindi naman sa tao Right. manggagaling yung kung paano ako pagpapalain sa work. So, parang ni-let go ko na lang yung principle na gano'n. So, mas gusto ko na lang magtrabaho, maging ano, so hindi ko masabing loyal, pero parang ini-endure ko na lang kung ano yung struggles na meron ako sa isang company, para lang ayoko kasi bro yung ano, eh, yung tulad sa'min sa work namin, ang daming mga parts na parang bakbakan. So, ayokong matag-as sumuko. Ma 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 ma-pride kasi ako, eh. So Palaban, no? oo, so nung nasa contractor ako bro, umalis ako nun, tinapos ko muna yung project. So may mga dun sa 4 years ko na nag-stay ako sa contractor, may mga usapan kami habang nagmemeryenda na, "Mag-resign na tayo, lipat na tayo." Mga kanya-kanyang udyukan, "Mag-resign na tayo, ang daming pinapagawa, ganito lang yung sahod natin." Mga gano'n. Ang dami naming gano'n, hindi mawawala yun. Pero ayokong umalis kasi una, sobrang busy, pangalawa ayokong matag na sumuko ako, na sinukuan ko yung problema. So tinapos ko muna lahat ng project bago ako nag-resign. Tas ngayon naman, gano'n din, ayoko rin mag-resign na hindi tapos yung project. Ang digmaan pala si Brother Mark. Oh, Warrior. tibay at lakas ng loob. Tibay. Hindi, lalo na bro ngayon na may family ka na. Oo. Mas mahirap Pag ngayon. may family ka na, siyempre hindi na lang yung sarili mo yung iniisip mo, eh. Iisipin mo. Actually nung si Brother JR, ewan ko kung naalala ni Brother JR, nagtanong sa'kin 'yan tungkol sa career na ano ba yung dapat mas tingnan niya. Actually nung una medyo ano pa ako, eh, medyo nagdududa pa ako na Idealistic. oo, kasi 'di ba sa Pilipinas bro ang ideal is magka-college ka. Pero kung iisipin mo yung idea na kailangan nilang mag-college, kasi tingin ko bro nasanay na pumunta ng school, eh. Hindi kasi naka-focus dito sa Pilipinas sa'tin yung homeschooling, hindi masyadong ine-endorse, eh. Pero 'pag tiningnan mo yung homeschooling, during those years na hino-homeschool mo sila, nabi-build up na yung pag pag-hone nung skills nila. So, nalalaman na nila nalalaman na nung estudyante kung ano yung mga skills na meron siya, ano yung mga kailangan niyang i-improve pa na makakatulong sa kanya in the long run para makapag-provide sa family or magkaroon ng sariling pera. Because of the flexibility actually ng homeschool. Oo. So, nung nagtanong sa'kin si Brother JR, medyo ano ko, pero sinabi ko sa kanya, Ano muna yung sinagot mo sa kanya? Teka lang, ano ba yung tanong? Hindi, humingi siya ng advice bro, kasi kung whether mag-i-stop ba siya sa school or kasi may opportunity na makapag-work siya. Tinanong niya ako sa engineer. Ewan ko kung ang sagot ko ba Brother JR is nasa sa'yo pag-isipan mo. Kasi ang good side lang nung meron kang college is may napanghahawakan ka. Okay, may degree ka na pwede mong gamitin para as leverage para magkaroon ka ng work. Pero ang kagandahan naman dun sa ginawa niya is mag-i-start siya tulad ng sabi niya, yung mga ka-age niya, mag-i-start pa lang mag-work, siya may work na he's working for 5 years na. 'Di ba? So, pag-iisipin mo bro, yung panahon na ano ako, 18, 19, 18 years old ako nung first year college, tapos ako mag-college 22.
So yung 18 from 22 para sa akin kung hindi ako engineer ngayon, para sa akin parang titingin ko nasayang lang siya, eh. Tulad nung sabi mo sa fine arts, imbes na pumasok ka sa college, ba't kaya hindi ka pumunta sa or i-hone mo na lang yung skills mo, may mga seminar na parang mga 'di ba mga seminar na mag-i-improve yung skills mo. Yung 5 years bro, ang laking oras kasi yun na nawala sa'yo. Oo, 'di ba? Na nawala sa'yo. Well, actually ang ano kasi diyan, isa rin kasi problema diyan yung mindset. Kasi 'di ba, akin as a college instructor, I see this in my students now na they're not even job ready after senior high school. That kind of blows my mind kasi 'di ba parang ang purpose nga nung senior high school is para pagdating nila ng college medyo mature sila. Pero parang baliktad bro kasi pag dumating sila ng first year, hindi ko maintindihan talaga ano sila, parang isip bata pa rin. Alam mo yung isip high school pa rin. Pero ikaw brother JR, yung upbringing mo ba, do you think na ano yon, meron siyang kumbaga effect dun sa naging choice mo na parang pinrioritize mo yung career, yung pagtatrabaho agad instead of pushing for a 4-year degree? Tingin mo na sa ano yon? Yeah, Kasi yeah. honestly, honestly speaking, you don't act your age. Sorry if that would kind of offensive. No, that I don't meant that to be offensive, but what I mean is you act mature compared to other 24 years old. Boses pa lang, boses manager. Eh. You know. Oh. Pero ikaw bro, tingin mo, what do you think in your perspective, do you think paano ba I mean, ang question I think I would like to know, meron ba formula para maging mature maging mature or depende sa pagpapalaki? Ano ba sa tingin mo? Well, para sa akin malaking effect yung upbringing siyempre because ano talaga ako, I was raised as sa Christian church talaga ako lumaki, Christian yung parents ko and napaka-supportive talaga nila sa akin nung lumalaki ako, 'di ba? Pero when I got to a point na I was done with high school, senior high, nagkaroon ako ng time na kailangan ko na talagang isipan ano ba talaga yung gagawin ko sa buhay kasi yung decision na yun na kung magka-college ba ako or hindi is alam ko dun pala na napakalaking impact na mangyayari nun sa buhay ko. If tumuloy ako ng college, it's 5 years in college, 4 years study, then 1 year sa ano 'di ba, sa engineering yung tawag dito, exam, 'di ba? Review. So Licensure. Magre-review ako for board yeah, exam. license. Yeah, board exam, 'di ba? So meron pang isang year yun. So like 5 years yun. Or if if hindi ako magtuloy ng college, anong gagawin ko within 5 years? Kasi it's like kaming generation namin sanay kami na ma-spoon feed lahat ng bagay. Like nandiyan ka sa high school, tuloy mo, get good grades, graduate ka, then senior high school. Senior high school, good grades, graduate ka, college. College, galingan mo, graduate ka, and then job. So like kami iniisip natin yung pattern na ganun yung magiging buhay mo. So like kapag tinanggal mo yung college equation, it's like parang nawawala yung lahat ng bagay. So yung upbringing ko, yun yung tumulong sa akin to bridge that gap para maka-survive. Kaya ngayon si Kuya Marlon tinanong ko nung time na yun, siguro mga 2018, 2019, something like that. And hindi lang si Kuya Marlon, ang dami kong pinagtanungan, friends, family, church members especially. So, kasi nandun ako sa point ng time na hindi ko talaga alam kung ano dapat kong gawin and how is this going to affect my life. So, like, I don't like I had to decide kung ano magiging course ng 5 years ko, 'di ba? And yung upbringing, yes, yung pagpapalaki sa akin is malaki siyang bagay because I was raised to be a responsible child. At the same time, tingin ko ang pinakamalaking factor dun is yung advantage ko nun is simula teenager pa lang ako, simula bata pa lang ako, tinuturuan na ako ng Bible, tinuturuan na ako about sa mga sermons, sa mga preaching, sa mga
all that Bible stuff. Although hindi ko naman masasabi na perfect yung kinalakihan ko na environment, perfect yung church, perfect yung school na kinalakihan ko. It's just that yung Bible talaga is what really helped me to survive and to actually find the answer dun sa question. I realized na kung pagtitiwala mo lang talaga sa Diyos, like ipag-pray mo, pagkatiwalaan mo yung Panginoon kung anong magiging desisyon mo. Kaya palagi ko sinasabi sa akin um, yung verse na yun na the Lord, man goeth his way, but the Lord directed his steps. So like, ikaw mismo bilang tao, ikaw yung nagpaplano kung anong gusto mong gawin. Pero kailangan mong malaman or kailangan mong makita kung ito ba talaga yung gusto ng Diyos para sa'yo. So, isa rin sa mga favorite verse ko yung Proverbs 3:5-6. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall direct thy path. So, paulit-ulit ko sinasabi sa sarili ko yun, if I would commit my way, kung gagawin ko to the Lord's way, then siya yung magda-direct ng path. Siya yung magbibigay ng daan para sa akin to be successful, not only as a professional, but also as a Christian. So, yun yung talagang pinakamalaking tulong sa akin is yung Christian upbringing. Yung sa verses, yung sa Bible memorization, and yung pagpunta sa church. Kasi habang nasa church ako, nandyan yung mga tao katulad ni Kuya Marlon. Pwede kong pagtanungan ng wisdom, pwede kong pagtanungan ng knowledge, like, ano sa palagay mo, what do you think about this? So like, yun talaga yung pinaka nakatulong sa akin nung panahon na hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Proverbs 3:5-6, and yung Bible mismo talaga. So, yun talaga yung pinakamagandang advice is, ikaw, even as a young person, you have to train yourself na hindi ka dapat spoon feed palagi-lagi. You have to feed yourself the word of God, feed yourself knowledge, even secular knowledge. Tatawa ko sinabi ni Kuya Chris kasi tama yun. Yung mga tao na nag-graduate after college, pagdating nila sa first job nila, they are the worst employee. Kasi ako mismo may mga tao na pumasok sa akin na fresh graduate, and kailangan ko sa kanila ituro lahat. Excel, paano mag-send ng email, paano makipag-usap sa mga coworker, paano mag-report. It's like, come on, nag-graduate ka ng college, 4-year course, 5-year course, kailangan ko pa talaga ituro sa'yo paano ka magsulat ng professional email, 'di ba? So, although agree din ako sinabi of course ng Kuya Chris, when it comes to college, if you wanna be a doctor, if you wanna be an engineer, if you wanna be itong mga course na 'to na talagang kailangan mo talaga mag-aral, then kailangan mo talaga mag-aral. Pero if you're just gonna take a course na hindi profitable, fine arts yung subject na binagsak ko, by the way, kasi para makapasa ka sa fine arts, like, kailangan mong tumingin ng nudity, tapos gawan mo ng report yun, and sabi ko sa teacher ko, "No, I don't want." Hindi ko ginawa yung report, wala akong pinasa report, tapos sabi ng teacher ko, "Eto ba talaga yung gusto mong gawin?" Sabi ko, "Wala akong yan lang. Okey, bigyan mo ko ng grade, wala akong pakialam." So, kaya ako bumagsak dun sa subject na yun kasi I didn't wanna do that, you know? Kaya isa rin yung sa mga naging reason ko. Pero college is not for everyone, pero kung meron kang course na gusto mong gawin na kailangan mo talagang aralin, then yes, go to college, 'di ba? And yun, kaya ng sinabi ko, as a Christian, you have to feed yourself God's word. So, meron kang adaptability, meron kang survivability sa real world. So, gano'n. Kanino mo unang sinabi bro na hindi ka na magka-college? Tsaka ano na naging reaction ng mga magulang mo? Well, sabi naman nila, well, kung yan talaga yung gusto mo, then tignan natin. Like, tignan natin kung ano mangyari. Pag-pray mo, we'll see kung ano mangyari. Kasi gano'n, kung ano yun yung palagi kong naririnig na sagot sa mga tao. Although merong mga tao na sinasabi nila sa'kin, "Sige, ikaw ikaw bahala, tignan mo kung anong mangyari." Meron ng mga ibang mga tao na sinasabi talaga nila sa'kin, "Kailangan mo talagang mag-college kasi kung 'di ka talaga nag-college, wala kang mararating." May mga tao na nagsabi sa'kin ng gano'n. Especially yung mga teachers ko nung senior high school. Kaya nga yung pinaka-heartbreaking sa'kin na sinabi sa'kin nung time na yun is, nung nalaman ng mga teachers ko nun na hindi na ako tumuloy ng college, sabi nila, "Sayang."
sayang. Kasi nung lumabas ako ng STI sa senior high, I was top 2 sa mga graduates. So I was a second top 2. Yung nauna sa akin yung kaibigan ko na palagi kong kasama mag-aral, yung basically yung best friend ko sa senior high. So kaming dalawa yung top 2 na nag-graduate ng STI. Kaya sabi sa akin ng mga teachers ko, sayang, ba't di ka tumuloy ng college? Ang galing-galing mo, ang galing mo mag-aral, ang galing mo mag-explain, ang ganda ng boses mo, 'di ba? So it's like sabi nila sayang. And yun yung pinaka-heartbreaking kasi parang sinabi nila sa akin na dahil hindi ka nagtuloy ng college, it's like your life is over. Wala, sayang, 'di ba? So I had to get over that para makita ko talaga kung ano talaga yung gusto ng Diyos para sa akin. So it's been rough pero I would say na yung prayer, yung provision ng Panginoon, yung Proverbs 3:5-6, yun talaga yung naging pinaka-comfort words ko to go my way. Kayo ba, Chris, Mark, kapag sa time na nung mga sabihin natin mga age kayo ni JR, sa tingin nyo magkakaroon kayo ng lakas ng loob na hindi mag-college? Si Brother Mark muna. Kasi di pa siya nagsasalita eh. Tahimik si Brother Mark. Dahil ako naman, tawag doon, lahat naman na sinabi niyo, agree ako doon. Pero kasi nung time namin, usong-uso yan eh. Kahit hanggang ngayon, kumbaga nagulat nga rin ako sabi ni Brother JR, na yung pag hindi ka nag-college, parang, tawag doon, malaking kawalan siya pag hindi ka nakapagtapos ng college or hindi ka nakatungtong ng college. Pero, the way I view it, kumbaga, kung naranasan nyo yung naranasan ko is hindi, para sa akin, hindi kasi sukatan yun eh, yung pagiging college or nakatungtong ka ng college. Pero hindi ko sinasabi na wag na kayo mag-college, okay? Katulad sabi ni Brother Chris, may mga course talaga, may mga course sa college na profitable, na alam mo yun na pag like for example, yung IT that time, lalo na ng pandemic, di ba? Ang daming nawala ng trabaho pero most of the yung nagkaroon ng trabaho is lahat work from home, which is yung IT. And I believe na Tapos natapos yung pandemic, yung IT yung nawala ng trabaho. Oo, di ba? Pero ibig ko sabihin, hanggang ngayon, kumbaga, meron siyang na pag yun yung course na kinuha mo, makakapagtrabaho ka pa rin. Kasi like for example, yung sabi mo kanina, yung painting, yung fine arts. Okay, pero tawag doon, practically speaking, wala ka naman talagang kumbaga income doon. Parang maggagawa ka ng painting, bibenta ka, then You have to wait. so you have to wait. So yung time namin, importante yung makatungtong ka sa college. Kadalasan naman sinasabi ng mga magulang yun, pag nakatungtong ka ng college, meron kang pupuntahan. Pero ang turo kasi sa akin ng magulang ko rin dati is hindi yan kasi sukatan. Kasi yung success hindi mo naman masasabi yan kung nakapagtapos ka or hindi ka nakapagtapos yung success. Yung masasabi mo yung success, which is hindi naman, para sa akin, hindi naman na-measure yun. Kumbaga, yung sa akin nun is, di ba meron nga kasabi nila na yung diploma versus, diskarte. Kumbaga, kung papipiliin ka, saan ka, diploma, diskarte. Pag ako tinatanong ng ganun, para sa akin, parang kumbaga, sorry for the word, parang napaka-stupidong tanong yun. Kasi, kailangan mo yun both eh. So, pero kung halimbawa, hindi naman lahat may pinalad makapag-college, di ba? So, ibig ko sabihin, magagamit mo yung diskarte. Kasi, like for example, katulad ko, yung tulad nung sa upbringing na sinasabi niyo, naniniwala ako dyan na tawag doon, may malaking impact yun. Kasi ako dati, namatay yung father ko, at siguro grade 4 ako, 10 years old ako noon, yung mother ko nag-business na, lumaki akong independent. At saka yung time namin, mga bro, pag lagpas mo ng grade 6, pag graduate mo ng grade 6 hanggang naka-high school ka, usong-uso nung araw yung summer job. So kami nung dati, magkakaibigan, nagsa-summer job kami, nagtrabaho ako sa noon eh. Parang bago ako mag-grade 6, parang nagpa-part-time ako. Although illegal kasi, underage pa ako noon. Pero kinuha kami ng kaibigan namin na magdo-drawing kami sa
yung mga Flintstones, alam mo yun? Okay na po. Hanna-Barbera. Yung Okay na Hanna-Barbera yun. no, dati Akala ko nasa nagbebenta ka ng droga. Hanna-Barbera no, nasa Pasig pa. So dati nag-drawing kami noon. Pupunta kami doon, tapos nag-drawing kami. So that time, siguro nung panahon namin is masasabi mo na kahit hindi nakatungtong yung tao sa college is may tawag doon, meron na silang parang independent na strong na sila unlike sa generation today, which is yung sabi nga ni Brother JR, may graduate tapos pagdating sa trabaho hindi marunong, di ba? So para sa akin yung tanong ni Brother Marlon na kumbaga yung gaano ka-importante yung pagtungtong mo ng college. Importante siya. Pero para sa amin, yung turo kasi ng magulang ko sa akin, hindi kasi yun ang sukatan. Kung masasabi mo ba na. Kasi, halimbawa, katulad ng sinabi ni Brother JR, kahit sinong tao, pag, alam mo yun, nakaka-down siya pag naririnig mo yung gano'n na, sayang, hindi ka nakapagtapos ng college. Parang ginudge ka na nila kagad na, walang patutunguhan. Diba? Parang walang mangyayari sa buhay. Which is sa akin, hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi sa lugar na kinalakihan ko, din sa yung industry like farming, alam mo, sa probinsya namin, ang nakakatawa lang is, pag teacher ka, halos sambahin ka ng tao, mataas yung tingin nila sa'yo kasi matalino yan. Matalino yan, parang gano'n. Pero matatawa ka kasi yung mga grade 6 lang na natapos, sila pa yung mga milyonaryo doon sa probinsya namin. So, nagigets nyo yung point ko. Kumbaga, hindi kasi sa sukatan para sabihin mo na, para i-judge ka ng tao na, walang mangyayari sa buhay niya. Di ba? So, yun yung sa akin. So, Brother Chris. Actually, sa akin, if in terms of sa tanong ni Marlon, I really don't think so na I would be imagine. Hindi kasi actually if everybody's not yet familiar, meron kasi akong disability, not necessarily disability, pero yung buto ko kasi kumbaga maliit yung kanang kamay ko, parang ganito, okay? So, with that, parang yung upbringing sa akin is that I need to find a white collar job kasi mahihirapan ako. And totoo naman, mahihirapan ako if I will be getting a blue collar job or something like that. Okay. Actually, wala talaga akong if ang tinapos ko is computer engineering, to be honest. Pero hindi kasi yun talaga yung gusto kong course. Parang I just finished engineering because my father wants me to become an engineer. Parang to fulfill just my father's wishes. So nag-engineering ako. So yun. Pero kaya nga parang I really didn't find the passion to pursue kumbaga yung course na inano ko kasi nga because of those factors. Kaya nga kanina yung sinasabi ni JR na upbringing is really is one of the factors. Is actually that's true. No, whether you like it or not, yung pagpapalaki ng magulang is part talaga ng kung ano yung magiging kakalabasan nung tao afterwards. But anyways, so yun yung akin, no. So to me, if short answer there is hindi talaga kasi hindi ako I really I was brought up aiming for a white collar job kasi ang sabi nila sa akin is that you're not gonna survive in a blue collar job, which is I would probably agree. Okay, pero looking back, parang sa akin nga kasi yung naging Kristiyano na ako, 'di ba? Isa sa mga big concepts na natutunan ko as Christian is that you have to think big. Okay? So pag-usapan natin yung goals, okay? Let's start with JR kasi si JR yung guest natin. If you would mind, Brother JR, can you share to us ano yung pinaka goal mo sa buhay, yung end goal? Kumbaga kung meron ka gagawin for kumbaga vocation, can you call that vocation? Parang ganun. Kung may gagawin ka for the longest time in your life, what would that be? Sa totoo lang, nung before ako mag-college, of course, nung high school ako, actually, ang gusto ko talaga maging is teacher din. So, yun talaga yung pangarap ko nung high school ako. Pero
yun nga, hindi ako nakapag-college and hindi ko rin naman gusto yung course na kinuha ko talaga. Parang I had to let go of that goal or I had to let go of that dream. Ngayon, I would say na yung dream ko in life is just very simple. Gusto ko lang magpakasal, gusto ko lang magkaroon ng pamilya, and I just want to be able to provide for that family. So, again, engaged na ako. So, of course, next year, hopefully, yung kasal, di ba? So, yun yung pangarap ko na talaga ngayon sa buhay is that I just want to have a family na mahal ko, mahal nila ako, and then I just want na yun lang to live a simple life, and most of all is ako bilang future husband, future na tatay is I'd be able to provide for their needs. Na hindi ko masasabi na hopefully we can have a comfortable life, pero alam mo kapag bilang Christian is you always have to be prepared for the storms of life. Like tatanda ko yung sinabi dati ni Pastor Jimenez sa mga preaching niya na yung storms of life natin sa buhay Kristiyano, it's not about if, it's about when. So, yun, kaya ngayon pa lang, like gusto ko na talaga maging prepared for that family life. And just on a side point, as a young person, I think kulang na kulang yung mga kaedad ko ngayon when it comes to financial literacy. So, isa yun sa mga bagay na hindi nila tuturo sa'yo sa college. Diba, Kuya Chris? Right. What do you think, Kuya Chris? Yung financial literacy, Or even in hindi school. nila I don't necessarily think that should be taught in college. I think it should be taught in senior high mm, or yeah. elementary or something like that. Yeah. Yeah. So yun nga yung point. It's Or like how how about in your home? totoo, Like Yeah. diba? yung as you grow up, maliit ka pa lang na bata, tinitrain ka Yeah. na ng mga magulang mo. Yeah, actually, totoo yan. Mm. Kasi yan din yung tinuro sa akin ng magulang ko ng dati, lalo na ng nanay ko. Kumbaga, tinuturuan niya na ako maghanap buhay, tapos mag-ipon, mag-invest. At the age, bro, na I think, yung sabi ko nga kay Brother Marlon, parang grade 6 ako noon, yung PlayStation. Kumbaga, yung PlayStation noon, bro, hindi pa uso yung parenta noon, nagpaparenta na ako eh. Kumbaga, ginawa ko na siyang parang income, pandagdag ng pambayad ng mga ganon. Kumbaga, so... Hindi pa uso nun, bro, kasi ikaw pa talaga ikaw yung nagpasimuno nun. Ikaw yung unang-una. Hindi, meron na noon. Pero, oo, pero ibig ko sabihin yung... Audio ba to siya? Ikaw yung nagpauna nun. Kumbaga, kayo, first in the line ka kasi. si Brother, Pero actually, Brother Mark, hindi mo kinuwento sa amin kung ano. Kasi kinuwento ni Marlon tsaka ni JR yung previous nila. Or yung profession nila. Ikaw, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ako Bago kasi, ko makalimutan. Pero mabalikan kita, Brother JR, regarding sa sinasabi mo kayo. ako kasi, kumbaga, wala sa akin kasi, hindi na importante sa akin, para sa akin kung ano yung dati kong buhay. Kumbaga, kung dati. Although dati Ano ka nag-work ba sa... dati? Assassin ka ba dati? Ano? Assassin ka ba dati? Ayaw niya sabihin. Hindi, actually, Point of question. Sige, si JR na nga lang pagsalitain natin. si JR na lang. Go, Okay. Brother JR. Binuko ko niya. Okay, As you were saying, so yun nga, yung sa financial literacy. Para sa akin tama yung mga tinuturo sa Bible na, or for example, like dapat talaga bilang bata pa lang matuto na tayo ng financial literacy from the home or from the school, hopefully, di ba? Pero when it comes to kasi na yung age ko siguro, yung mga younger is like meron kami mentality na I think na basta kumikita ka ng pera, you can spend how much you want. You can just enjoy your life how much you want. Pero hindi naiintindihan ng mga tao na kung anong gagawin mo dito sa edad na to, it's going to affect you for the rest of your life. Diba? Right. Although hindi ko naman sinasabi na it's too late to turn things around, pero yung ginagawa mo pala ngayon sa buhay na to, it's going to affect how you're going to live your life in the next 10, 20 years. So, for example, ngayon pa lang,
since nag-iisip na ako na I want to take care for my family, I want to take care for my wife, like yung ano pa lang, nag-invest, which is good, yung investment, like kung meron kang investment portfolio, kahit sabihin mo maliit lang, at least meron kang naiipon. And Right. para sa akin, pinaka-importante is yung insurance. So, I will not advocate or for any insurance company, pero insurance as a concept is a very good security para sa isang tao, or na magkaroon sila ng financial net or financial security pagdating ng retirement years nila, or in time na kailanganan nila nung like ng what do you call this, health insurance, like magkasakit ka around your age 45, 50, 55, sabihin natin ganyan. Meron kang safety net na bukod sa mga binabayaran mo na SSS, PhilHealth, Pag-ibig or whatever like that. Yung insurance kasi is like hindi lang siya safety net or financial net. Pwede mo rin kasi siyang gawing long-term investment. So, kung meron kang insurance, then meron kang safety net na magagamit mo in case magkaroon ka ng health issue or disability in the future. And pwede mo rin siyang gawing investment fund na lalagyan mo siya ng pera monthly, annually for 10, 20 years. And naipon lang yung pera mo pero lumalago yung pera mo. So basically, investments sa insurance is meron siyang nakakabit na interest, which is mas malaki kaysa sa mga bank. Although, of course, there's a lot of things to say about insurance, pero sinasabi ko lang na it's great to have an insurance habang bata ka pa. Kasi mura pa yung insurance na pwede mong kunin. Kesa ipagpaliban mo siya ng ilang years, and then malalaman mo na hindi mahirapan ka na makakuha ng insurance kasi pinagbabayad ka na kailangan mo provide for your family, kailangan mo gumastos ng ganito, you have to pay bills and stuff like that. So, ngayon pa lang bilang bata ka, na wala ka pang iniisip, you're single, wala kang pamilya, and wala ka pang masyadong bills na binabayaran, sabihin natin, now's the perfect time mag-invest sa insurance. Kahit maliit na, it doesn't have to be so big. It just has to be na meron kang financial net in the future na alam mo magagamit mo. So, yun yung isa sa mga bagay yun yung isa sa mga advice ko para sa mga kaedad ko talaga ngayon, na kung meron kang goals, kung meron kang dreams, I will tell you, dreams are not made of thoughts, okay? Dreams are part money. Like, if meron kang big dreams, you need, honestly, you need to have big money. You have to think realistic. Hindi lang pwedeng puro idealistic na ito mangyayari to kapag inisip ko na iisip. No. Mangyayari lang yung gusto mangyari if meron ka talagang gagawin. So, para sa akin ngayon, yung goal ko lang sa buhay is I just wanna get married, I wanna have kids, and I wanna provide for them, and so they can live comfortable life. And hopefully yung mga magiging anak ko, you know, is sila yung magiging mga if they want to, sila yung magiging mga doktor, sila yung magiging engineer, sila yung magiging professional in whatever area na piliin nila. But most importantly, ang gusto ko lang sa mga magiging anak ko is that they also grow up to be godly people. So, para sa akin, true success is yung sinasabi ng success ng Joshua 1:8. You know, yung sa Joshua 1:8 na this book of the law, thou shalt meditate therein day and night, for then thou shalt have good success. So, shinorten ko lang, pero Joshua 1:8 is also one of the best verses na para sa akin is what actually led to my success sa edad ko ngayon. Kasi, totoo yun. If you're gonna follow Joshua 1:8, mahanap mo yung true success, and it's not about having money. It's about having the security na meron ka kapag magtitiwala ka sa Panginoon, and alam mo na yung path na kinuha mo, yung daan na dinadaanan mo is guided by the Lord Himself. Yun yung true success, na meron kang security sa Panginoon. Yun talaga yung para sa akin. It's not about having how much money you have, kasi yung money mo, that's gonna be gone balang araw, diba? So, true success is Joshua 1:8, and knowing na kahit ano mangyari sa buhay mo, God is gonna be there for you, but you have to make sure na sumusunod ka dun sa daan na gusto para sa'yo ng Diyos. So, yun para sa akin totoong success. Yeah, kasi actually yun yung gusto ko kasing maging topic natin, or talagang maging center ng pag-usapan natin is
how are you, kasi especially if the people watching here are zealously Christians or they want to be a zealous Christian, what I mean is, syempre kailangan attend ka ng service. Ang problema kasi talaga or ang isang conflict talaga niyan is syempre yung schedule sa work, di ba? I mean, yun naman usually talaga yung sasabihin eh, busy ako sa work or may trabaho ako pag Sunday or something like that. Okay. So, I think one of the factors then is yung goal din kasi natin, yung end goal natin sa buhay. Kasi a lot of people when they think about their dreams, they want house, they want a car, they want a ganito, ganyan na buhay and things like that. Not knowing na kasi yun yung definition nila ng success. What I mean is that's their definition of success. And yun yung nagtitrigger sa kanila na kumbaga parang magtrabaho lang na magtrabaho because of the fact na wala kailangan nilang i-provide yung pangarap na yun para sa pamilya nila. Okay. So in term ikaw brother Mark, how are you going to define success? Sa akin kasi, yung success, no, para sa akin, importante is, kung biblically, para sa akin, ito yung na-save kami, yung family ko. Ito na yung para sa akin, parang treasure na to. Kumbaga, hindi lang siya success, treasure na to. Okay? Kasi yung success kasi hindi ko siya dinedefine, kunyari kung ano yung meron ka, yung material, yung bahay, yung magandang. Hindi ko siya dinidefine sa gano'n kasi nawawala siya eh. So anytime pwedeng ma-dispose yan. So hindi ko masasabi na yun yung sukatan ng success para sa akin. Pero yung the moment na na-save yung family ko noon, yun para sa akin, it's more than a success. Kumbaga treasure na nga siya, parang gano'n. And yung maling perception kasi ng tao is pag halimbawa yung successful ka is meron kang kotse, may sasakyan, may bahay kang maganda, may ganito ka. Titingnan nila yung sasabihin na itong tao successful, or kaya halimbawa graduate ka ng college, okay? Although ako graduate ako ng college, sabihin nila sa'yo successful ka. Pero sa akin kasi... Marlon. Ha? Hindi daw siya assassin, graduate daw siya ng college. Hindi, ano lang yun. Hindi, wag na natin balikan. Sige, go continue. Hindi ko naman sinabi na hindi siya graduate ng college. Ang sinasabi ko lang, hindi ko pala sinasabi. Tinatanong ko, dati ka bang assassin? Hindi, ibig ko sabihin. Kumbaga, yung success kasi hindi yan, para sa akin, hindi ko siya ma-measure in a sense na like kung ano yung meron. Pero ang question ko, Mark, ano sa'yo, for you today, ano ang definition mo ng success? Kumbaga, kasi ang question ko, ano ba yung sa'yo ngayon, ano ba yung pinaka, and kumbaga kung meron ka na lang gagawin na isang bagay sa mundo ngayon, ano yun? Sa akin? Kasi ang point ko, ang mundo kasi, for example, no, if you don't care about spiritual things, yun nga, yung gusto mo, you want a house, you want a lot of money, you want cars and things like that. Obviously, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, sabi ng Bible. Okay? So we all know na even though these people work really hard para magkaroon ng mga ganitong bagay, they will never be satisfied with that. So, ikaw, for example, sa'yo, Mark, ano yung gusto mo na lang ngayong Christian ka na? Ano yung goal mo sa buhay? Ako kasi, yung sa akin, yung goal ko na lang is, yun, like, to serve God habang may strength ako. Okay? Ganun din sa family ko. Kung sa akin para mas, actually, hindi ko nga siya masasabing success. Minsan, I doubt na, halimbawa, yung eldest son ko, ganito. Hindi ko masasabi na isa akong, alam mo yun, parang, gusto ko kasi, as much as possible, yung
yung mga anak ko, kumbaga sila, magkaroon din sila ng desire na habang bata pa sila, mag-serve din sila kay God. Kumbaga para sa akin kasi, tawag doon, late na ako nung na-save eh. Kumbaga parang gusto ko sila, maranasan nila na mag-serve kay God habang bata pa. So, yun na lang yung goal ko sa ngayon. Okay? Kumbaga, hindi kasi namin tinitingnan mag-asawa yung like paano maging successful yung tao kasi yung mga anak ko hindi namin tinitingnan yon kasi hindi naman kasi natin alam kung ano yung mangyayari in the future. Kumbaga, for example, halimbawa si Brother JR, hindi naman siya, di ba, halimbawa, hindi naman siya he choose to wag nang mag-aaral ng college pero look at him now. At the age of 24, 25 ka naman, Brother JR? At 24 this year. O 24. Pero, di ba, hindi natin alam. Kumbaga, 24 ka na, pero look at you now, manager ka na. So, para sa amin kasi, as you know, sa aming mag-asawa, hindi kasi namin masasabi kung yung success, para maging successful. Although nagpaplano kami, ganito yung gusto namin gawin. Pero, sa ngayon kasi parang kontento na kami kung anong meron kami. Pero ang goal talaga namin, na masasabi ko na, okay, successful yung buhay namin is like, you know, gusto lang namin talaga na yung mga anak namin is, you know, mag-serve kay God. Yung, kumbaga, yung, at least ako, gusto ko, makita ko yung bunso kong anak na kahit siguro kahit matanda na ako, gusto ko nakita ko siya na kumbaga gusto ko winning, diba? Ganun lang yung sa akin. Ganun lang kasimple para sa akin yung success. Kasi hindi ko talaga siya sinusukat kahit yung sabihin natin. Kasi honestly talaga kumbaga kontento na kami kung anong meron kami mag-asawa. Ikaw, Marlon, ano sa tingin mo, ikaw, kung tatanungin ka, ano yung goal or ano na lang yung pangarap mo maabot? for the lack of better term. Inaantok na yan, no? Hindi naman. Pumadya ka ba? Oo, Balik. pumadya ako. Oo, kaya pala. Bike to work. Siguro, yung para sa akin yung success, para sa akin na lang. Yung uuwi ako sa bahay, sasalubungin ako ng mga anak ko, tapos makapalaki ng asawa ko, and then walang plastikan sa loob ng bahay. Kumbaga, hindi tulad ng mga nakalakihan na pamilya na minsan pag may mga conflict, ganyan, nagpaplastikan, hindi nag-uusap, hindi nagpapansinan. Siguro yung success para sa akin yung manage ko yung family ko. Alam ko kung paano sila kontrolin. So, nagiging open yung wife ko sa akin, yung mga kids nakokontrol namin, mapalaki namin sila ng maayos. And maayos to the point na hindi yung the common na senaryo na sinusunod ng tao, kundi yung maayos na mapalaki namin sila na may tamang asal, hindi katulad ng mga common na bata na may mga tantrums or hindi sumasagot sa magulang, ganyan. So, yun, tulad nga ni Mark, simple na lang yung success para sa akin eh. Kasi before bro, ikwento ko lang, no, yung sa magulang ko dati, hindi pa nakakalimutan ng mga magulang ko to ngayon. Hindi kasi engineer ka eh. Sinabi ko sa kanila, magpapagawa ako ng bahay ninyo, mansion, tas may sariling guard. Kasi bro, dati nung maliit pa ako, nasa Kamuning kami, yung mga bahay doon malalaki. Tas may mga doorbell, may mga guard. Kaya ang laro namin ng kapatid ko before nung nasa Kamuning kami, nagdo-doorbell lang kami ng mga bahay-bahay tas tumatakbo kami. Alam mo yun? Oo, yun yung ginagawa Ginagawa ko namin. rin pala. Oo, tas sinabi ko sa magulang ko, hanggang ngayon hindi nakakalimutan ng mga magulang ko na papatayuan ko daw sila ng mansion na may sariling guard.
Pero na-realize ko bro, no, parang na-realize bali parang nakalimutan ko yun. Tapos nung recently lang, na-realize ko, yun pala yung pangarap ko para sa kanya. Nasaan na ako ngayon? Pero na-realize ko na lang, may mansion na rin naman sila sa langit bro eh. So dun parang hindi ako gumagawa ng excuse na hindi ko ginawan ng paraan para mapatayuan sila ng physical mansion nila. Hindi ako kumbaga gumagawa ng dahilan na sana, ay hindi ko na kaya, eh. Pero ang sinasabi ko lang, mas may mga bagay na mas importante sa physical things, which is yung spiritual. So naisip ko lang na na-save ko sila, na-share ko yung gospel sa kanila kasi ako yung unang na-save sa family namin, eh. So, shinare ko sa mga kapatid ko, sa nanay at saka tatay ko. So, at least lahat kami naging Baptist na. Tas yung na-save din yung mama at papa ko. So, nakakatuwa lang kasi kahit nung shineran ko sila, pina-double check ko sa mami ni JR, yung sa nanay ko, and save naman yung mama ko. Kahit one time ko lang talaga kinausap, which medyo nagdududa pa ako kung save ba talaga o hindi. Pero nung kinausap ni Ma'am Raquel, save na yung mama ko, eh, alam na yung naiintindihan na, eh. So, yun na lang inisip ko na nakapag-prepare ako ng mansion. Hindi ako nag-prepare, of course si Jesus Christ yun, pero ako yung naging dahilan kung bakit sila may mansion sa langit ngayon. When it comes to my family, simple lang, mapalaki sila ng maayos, makita ko sila na may takot sa Diyos, mahal nila yung Diyos, nakikita ko nagbabasa sila ng Bible, yung wife ko sumusunod sa akin, yung namomold niya yung mga anak namin sa naayon sa gusto namin, kung paano namin sila gustong palakihin. Yun na lang. Kasi bro, to be honest, no, before kami ni Nicole magkaroon ng anak, ang dami naming mga dreams na mga physical things, eh. So, magkaroon ng sariling bahay, kotse, ganyan, sariling lupa. Tas ngayon lagi sinasabi ko na sa wife ko, tanggapin na natin na kahit hindi tayo magkabahay at lupa. Ngayon hindi ko dinadahilan na 'wag na mag-work hard para makuha yun, 'no. Pero sa point ko ngayon, as a Christian, tama yung sinasabi ni Mark, kontento na ako kung anong meron ako. So, kung magrerenta ako for the rest of my life at wala akong sariling lupa at kotse, kung nakita ko naman napalaki namin ng maayos yung mga anak namin, I think that's worth it. So, oo. So, parang sinasabi ko sa asawa ko, hindi na dahilan 'to na hindi na ako mag-e-exert ng effort para magkaroon ng sariling lupa at bahay, 'no. Pero tanggapin na natin, baka magrenta tayo for the rest of our lives. Parang which is okey lang sa wife ko na parang ang kagandahan sa Christian kasi hindi natin pini-pressure yung sarili natin na i-attain yung mga goals na 'to na magiging vanity sa atin. Kumbaga, kahit nga si Solomon I am paraphrasing, pero kahit sa labor niya na ginawa niya, sinasabi niya, "This is vanity and vexation of the spirit." So, kahit siya mismo na nagsabi, si Solomon, na kahit yung mga ginawa niya pa na mabubuting bagay, ito rin mga vanity and vexation of the spirit. Kasi bakit? Iiwan niya rin sa mga anak niya. Sino bang magsisigurado na yung mga anak niya aalagaan or masusustain yung mga iniwan na heritage? Pero and the Bible is I just wanna say na yung Bible, 'no, na nagtuturo yung Bible na kailangan may iwan kang heritage sa anak mo, not only spiritually but also in a physical sense, which is sasabihin ko money. So, kailangan ma-prepare mo yung future nila, may maiwan kang heritage man lang sa mga anak mo, and to prepare them for whatever life may give them. Pero still, 'no, yung kahit gaano pa natin gustong, yumaman, vexation of this parang vanity pa rin, eh. Kumbaga, kung hindi nakaset yung mga goals mo sa goals. Nakamute ka, Brother Marlon.
Bigla ka nag... Biglang nag-mute, Okay na. Brother Marlon. So kung hindi nakaset yung mga Ghost Pro na hindi na ayon sa Bible, wala eh. Parang hindi ka makokontento. Actually, kind of reminded me of the verse dun sa Bible about yung dalawang bagay lang na hiniling niya. I think it's in Proverbs na sabi niya doon, na wag lang ako maghirap, number one, at saka wag din naman ako sobrang yayaman. Kasi kapag kumobra akong yumaman, makakalimutan kita. Nakakalimutan. And kapag kapag naghirap naman ako ng sobra, is ika-curse naman kita. Okay? Talking about God, obviously. So, I think that's the right balance there. Okay? As long as you're not poor. And when the Bible says poor, hindi po yun yung katulad ng poor na naiisip natin, kasi pag sinabi natin poor, ang isip natin, as long as nakakakain ka po ng 3 times a day, and namimit mo yung pangangailangan mo, hindi ka po mahirap, okay? Hindi ka mahirap by Bible's definition. Obviously, sa Pilipinas, you have a different standard in the world. Pero, yun nga yung sinasabi ko, you're not poor as long as you're able to eat. Sabi nga ng Bible, having food and raiment, let us be there with content. Diba? Right. Sabihin, basta nakakakain ka, basta may, tawag nito, basta may damit ka, hindi pa kasi sinabi kasama yung bahay eh. Kaya nga, I don't really think na lahat, yung karamihan sa sa mga Pilipino, mahirap. Kasi may lahat, ilan lang naman sa Pilipinas ang walang bahay. Okay, or wala natitirahan pag gabi. So that's the point. That's what we are trying to say here. Na actually, minsan kasi na tayo, obviously nadadala tayo sa mundo. Pero ang susunod ko actually in question, now that we know that, these are simple things that we want. Sa trabaho ninyo, kasi ako actually, kaya ako nagturo, kaya ako nag sa teaching. Kasi para sa akin, it gives me more time to serve God. Yun talaga yung pinakadahilan. Kasi lalo na ngayon, yung schedule ko sa work, hinahayaan nila ako pag Wednesday hindi pumasok. Because, sabi ko, pumupunta ako ng church every Wednesday and things like that. So, yun. So, maluwag talaga. Okay? Yung schedule ng pagtuturo. Kasi pwedeng ikaw mismo yung mag-schedule ng pagtuturo mo. Ang downside, obviously, in terms of, providing is parang, siyempre, i-require ka nila na mag-pursue ng higher degree of education. Like, for example, ako, pinipilit ako ng management na mag-masters because, obviously, I'm teaching college and kailangan as part of the requirements yun. So, those are the advantages. Obviously, may mga advantages and disadvantages. Pero sa inyo, sa work niyo, ano ba yung advantage in terms of the Christian perspective? Ikaw, Brother Jer, obviously Brother Jer, panggabi ka, di ba? So, yung sa akin kasi sa work ko ngayon is very flexible talaga. Kaya ako talaga siya kinuha noon pa kasi meron siyang promise ng flexibility. So like, ikaw bahala kung anong gusto mong schedule, ikaw bahala kung anong gusto mong oras, kung gusto mo panggabi, kung gusto mo pang umaga, walang problema. Because yung work ko kasi is production-based. Hindi siya naka-base sa dapat ganitong oras nandito ka kasi kailangan mo i-manage yung ganito-ganito or whatever. So, yung time ko talaga is very, very flexible siya nung pumasok ako sa work. So, that enables me na, of course, ma-prioritize ko yung church, pagsisimba, soul winning, and yung mga events sa church. Although, sa ngayon kasi, like, mas hindi ko sasabihin na palagi ako nakaka-attend ng soul winning marathon or hindi ako nakakapag-attend ako palagi ng mga soul winning mission trip. So, kumbaga, the advantage is, yes, flexible time. So, nakapag-church ka pa rin and nakakasama ka pa rin ng Saturday soul winning, di ba? Pero you have to accept na talaga na kapag meron ka ng work, kapag professional ka na, you will have to manage your time properly. Kasi unlike noon na bata ako, like wala akong pakialam eh.
kung gusto ko mag-church ng ganitong araw, kung gusto kong sumama sa soul winning ng ganitong araw, talagang gagawin ko. Pero ngayon sa work, ma-realize mo na kailangan mo talaga ng work-church balance. And isa yun sa mga naging una kong sermon sa church sa Laguna, yung work-church balance kasi na-realize ko na nasa work ako ngayon. Yes, may advantages. Yes, nakapag-church ako. Pero hindi na ako palagi nakasama sa mga soul winning marathon kasi number one, yung mga holiday ng Pilipinas is hindi ko na holiday. Ang holiday ko is mga American lang. So kapag meron akong holiday ng American, then then magse-set ako ng soul winning marathon para sa Laguna. And also another thing is yung course, I would say yung distance, yung time. Even though sabihin natin gusto ko mag-church ng Wednesday or gusto ko sumama sa Saturday soul winning sa Pasig, sa Cainta or whatever, hindi ko na talaga siya palagi magagawa kasi meron na akong work eh. I will not be able to afford the time. I will not be able to afford the distance. So, sa akin, sa work, kailangan mo lang talaga tanggapin na merong advantages, disadvantages. And iba-iba yung advantages, disadvantages para sa ibang tao. Meron bang mga tao na kailangan na lang mag-work ng Saturday night. And then, kailangan na lang manatiling gising for the Sunday morning hanggang afternoon bago sila makatulog ulit. And then, papasok na naman sila sa Sunday night. So, kung sa akin, I would say na where I would draw the line is if yung work mo is it will not allow you to go to church at the very least. Okay? At the very least yung pagpunta sa church. Kung yun yung magiging effect ng trabaho mo, I don't think it's the right choice. Especially kapag ikaw talaga yung type ng person na gusto mag-church, committed ka talaga sa church. And kung explain ko siya, I mean, iba-iba eh. I mean, kung ikaw, yung type ng person na kaya mong mag-work ng Sunday night, and then makapag-church ka pa Sunday morning, and then mag-work ka naman Sunday night. Kung kaya mong gawin yun, then by all means, gawin mo. Pero, your work should never be the reason na hindi ka makapag-church. Your work should be one of the enablers na makapag-church ka. Yun yung para sa akin is yung talagang kailangan mong gawin. Hindi ka man makasama sa mga soul winning marathon, hindi ka man makasama sa mga school preaching, hindi ka man makasama sa mga mission trip, that's fine. Pero yung church, number one, hindi mo talaga dapat iwan yun, hindi mo talaga dapat siya disregard kasi isipin mo, if magtatrabaho ka, and then isa-sacrifice mo yung church, what about isipin ng Panginoon na i-sacrifice yung work mo, 'di ba? Kasi at the end of the day, yung Diyos yung may hawak ng buhay mo, yung Diyos yung may hawak ng work mo. So what if nag-decide lang yung Panginoon one day na tanggalan ka ng trabaho, then what will you do? Kasi nga, like I said kanina, yung success is for me is yung alam mo na nandun ka sa path na ginawa ng Panginoon para sa'yo. If mahulog ka dun sa path na yun, wala kang security, wala kang safety. So ngayon may ginagawa ka pero hindi mo talaga alam kung nasaan ka ngayon or kung ano pwedeng mangyari sa'yo in the future. And hindi mo siguro makikita yan agad-agad. Pero that will affect you in the future for sure. So para sa akin, number one talaga yung church na hindi talaga siya dapat maiwanan, hindi talaga siya dapat um, hindi talaga siya dapat ma-disregard. So, yun talaga sa akin number one. Kasi ngayon naman sa work, I mean, I don't think makakasama ko sa Baguio mission trip. I don't think makakasama ko sa mga mission trip na ito ganyan kasi I have work to do. Okay? Pero yung Sunday, yung church, the Lord's Day, with the people of God, yun talaga hindi ko talaga siya pwedeng iwanan. Kasi I don't know kung anong pwedeng gawin sa akin ng Panginoon or I don't know kung anong pwedeng gawin sa akin ng Panginoon in terms of my professional life. Diba? So, going to church is basically my security to keep my job. We are not supposed to keep our job and forsake church kasi wala kang security doon. Brother Marlon, ikaw, nakamit ka. Si Brother Mark na lang.
Sige. Okay, akong nakamit si Brother Marlon. Talagang, ano, sa akin na yung advantage niyan. Advantage. Actually, sa akin kasi advantage talaga, puro advantage. Kasi, Ikaw, business owner ka eh. sa akin yun Kumbaga, yun ang pinakamagandang advantage. Kumbaga, hindi siya flexible. Kumbaga, hindi flexible yung time ko. I manage my time. So, ibig sabihin, kumbaga, katulad nito, anytime pwede akong sumama sa podcast, anytime pwede akong sumama sa school preaching. Actually, kung makikita mo yung routine namin mag-asawa, like kaya nga sabi ko nun kay Brother Chris, huwag lang lalaki ulo ni Brother Chris, pero sabi ko nun, kung nagagawa ni Brother Chris na babangon siya sa umaga, may Bible read siya, babiyahe siya, okay? Tapos mag-work, tapos ganyan, tapos mag-serve kay God, tapos mag-serve sa church, sa ministry, tapos may time pa rin siya sa family. Which is, nung pag iniisip ko yun, is, kumbaga, dati, hindi ko masyado minamanage talaga yung time ko. Kumbaga, pero ngayon, like, ang advantage kasi sa akin, hindi lang flexible yung time. Actually, ako yung nagmamanage ng time. Yung sa akin, kumbaga sa in-business part. Kasi anytime pwede kong isara si Kobe. Kung gusto kong, halimbawa, gusto kong mag-church, gusto kong soul winning, anytime. Then, tawag doon, kumbaga sa akin kasi is, kung makikita nyo yung routine namin dito sa bahay mag-asawa. Like, for example, ako pag umaga, nasa palengke na ako. Tapos, sikasuyin namin yung mga anak namin. Gagawa ko ng patty. Tapos, papasok sa school yung mga bata. Pagtapos, so siguro meron lang akong parang window, parang 1 to 3 hours na window. Yung pre-window na sinasabi ko na. Kaya minsan, sinisingit ko doon yung pag-asikaso sa mga school preaching. So, halimbawa, lalakarin ko siya within 3 hours. Kailangan 3 hours, malakad ko na siya. So, kasi, kumbaga, nasanay din ako ng araw na, katulad, wala si Brother Marlon, ako nito si Brother Marlon. Yung katulad ng sinasabi na last time, yung napag-usapan natin, Brother Chris, yung bata ka pa lang, bago ka kailangan pagkagising mo, kailangan bawal kang, ako kasing nanay ko sinasabihin ako lagi na huwag kang tanghali gumising. Kailangan maaga pa lang, hindi pa sumisikat yung araw, kumikilos ka na. Nagtatrabaho, nag-aano ka na, kumbaga, para hindi walang nasasayang na oras. So yun na yung nakalakihan ko na tawag doon na turo sa akin ng magulang. Kaya nung natuto, mas lalo siyang naging advantage sa akin kasi kung paano ko i-manage yung time. So kung tatanungin mo ako kung anong advantage nito sa akin is malaking advantage siya. So sa Rizal kasi ako yung mismo yung nagmamanage ng time. So anytime kung kailan ko gusto, magagawa ko. Okay? Anytime kung gusto ng time ng family, yung time sa family, magagawa ko din. Pero kung sa disadvantage naman, I think na masasabi ko lang sa disadvantages. Kung ano yung advantage, yun din yung disadvantage as a business owner. Kasi doon depende kasi kung gusto mong kumite. So, depende yun sa sipag mo din. So, kung halimbawa maghahabol ako ng benta, like kunyari magbabayan ng bills, yun, doon ko nakikita yung disadvantage kasi minsan, halimbawa, pagkatapusan, magbabayaran ka na naman ng kuryente. Alam naman ni Brother Christian kung magkano kuryente namin. So, di ba? So, hahabulin ko yun. May quota ako, may hahabulin akong benta. So, minsan, nangyayari, nasasagasaan ko minsan yung mga panahon na dapat. Like for example, pupunta ako ng church or soul winning. So, minsan, nasasagasaan ko yun. Okay? Kasi, kumbaga, parang nangyayari, yung nasosobrahan ka sa free time na nagagawa mo dati, yun din naman yung hahabulin mo pagdating sa yung kung nangyayari may deadline. So, yun yung sa akin. Then, kanina, gusto ko lang din isingit kanina. No? Kanina kasi, nabanggit ata ni Brother JR
nabanggit natin ni Brother JR regarding dun sa kalimutan ko na. O sige, mamaya na lang pag nalang. Sigurado ko Si po si Brother Brother Mark. Jer. Si Brother Marlon na lang. Yung magsalita ka lang dyan. Kumakain na Hindi, po. ito kasi naalala ko nun, na si Brother Marlon. Natutuwa lang din ako kumbaga kay Brother Marlon at kay Brother Chris, no? Kasi sila, nakikita ko na kumbaga, na manage na yung time nila. Okay. Naalala ko nung nagtanong sa akin si Brother Marlon, like, Brother Mark, tawag doon. Yan, yung sabi mo, yung tanong sa akin ni Brother Marlon is, parang sa San Miguel ba yun, bro? Para kanino ka buka? Parang may opportunity ka sa San Miguel. So, parang may opportunity si Brother Marlon sa San Miguel nun. Is katulad ng sinabi ni Brother JR. Yun na yun. Kumbaga, kung yun yung magiging dahilan para, kung magiging hindrance ba, para hindi ka makapag-serve, hindi ka maka-attend ng church, hindi ka go soul winning. So, yun yung naalala ko noon na yung sinabi ni Brother JR at ni Brother Marlon na kung pinili ni Brother Marlon na mag-stick na lang dyan sa work niya today kasi mandirigma siya tsaka hindi siya nag-quit. Okay? So, doon ko naalala na, okay, sinasabi ni Brother Marlon, kontento na siya. So, yun yung gusto ko lang isingit. Okay? Tsaka yung sinasabi ni Brother JR na kumbaga, kung gusto mong tawag doon, kung yung work mo yung magiging hadlang or magiging sagabal sa pag-attend sa church or sa paglilingkod mo sa church, hindi siya yung work na para dapat sa'yo. Kasi parang naalala ko, may brethren, I'm not sure kung sino, hindi ko na matandaan kung sino. Like, sinabi niya nun is, kung yung work mo, yan yung magiging hadlang. Although malaki yung sahod, malaki yung offer, pero kung yan yung magiging hadlang para hindi ka maka-attend ng church, tingin ko sabi niya nun is hindi daw yun yung kalooban ng Diyos para sa iyo. May tanong ako sa iyo, Mark. Sige. Paano kapag sa'yo. Hindi. Paano kapag si Marlon binigyan siya ng increase pero papalipatin siya sa Cavite? Dapat ba niyang tanggapin yun or hindi? Ay, tama. Hindi na tinatanong yun. Mega World, di ba? Ang lapit, accessible. Alam mo, nag-aagawan. Nag-aagawan Cavite, Pampanga. Yeah. Oo nga, sinabi. Pag gano kasi bro, pag Cavite. Ayoko lang i-jinx yung Cavite. Pero may project kami, bagong project sa Silang, Cavite. Nasa Silang. Hindi doon sa may, yung Mega World na malaki doon. Sa Maple Hindi Grove. yung Maple Grove, oh. Hindi, may ibang grupong may hawak nun eh. Pero ikaw, Marlon, in your current career as an engineer, ano yung mga advantages and in terms of Christian perspective? Wala. Advantage niya madami. Sabay walkout eh. No? Madami kasi. Hindi kasi akin so nakita na natin yung sinasabi nga ninyo na kapag ang isang church ay kapag ang isang work ay necessarily hindi ka inaalaw na magsimba or to serve God. Kasi para sa akin ang structure dapat is at least nakakapagsimba ka, nakakapag-soul winning ka at least once a week. Okay, may oras ka sa pamilya mo and things like that. And from there, you build your career. So, kumbaga, kung nagagawa mo na yung lahat ng mga bagay na yan, at the same time, kumikita ka ng pera to provide, I think that's the ideal situation. Okay? Pero, yun nga, ang problema is, paano kapag, kumbaga, na-save siya, kunyari. Let's say, for example, may tao, na-save. Tapos, kunyari, ang trabaho niya ay salesman sa isang mall. Obviously, hindi siya magkakaroon ng day off na Sunday. Hindi ko sinasabing si to ha. Nangingit kasi si Mark eh.
Shout out Brother Gilbert. Pero what if ganun nga? Okay, so ano sa tingin niyo magiging advice ninyo for that person? Sagutin ko muna, Brother, bro, okay lang yung tanong mo kanina. So punta natin si Brother Marlon tapos sagutin natin yung question niya. Yung when it comes to yung pagiging ideal ng structure ng work ko ngayon, tingin ko walang problema kasi nakakapag-soul winning kami, nakakapunta kami ng church, 'pag holiday may holiday kami. So, fully supported naman ako nung system ng work ko ngayon, dun sa gusto kong yung sa setup sa church. Siguro yung advantage lang na meron ako ngayon na I'm still working as an engineer na Christian ako is, hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng iba na mas mas mataas yung sahod nung engineer compare sa mga ibang jobs, okey? So, dun yun isang advantage na mas mahirap na mag-provide sa hindi ko sinasabing hindi mahirap kasi saktuhan lang, eh. Pero kung imaginin mo we're living in Metro Manila, I have 3 kids, we're renting. So, kung isipin mo yung gastusin nun, kumbaga malaking gastos. Pero dahil nakapag-work ako as an engineer, siguro yun yung advantage na kaya kong mag-provide so far ngayon, okey? So, another advantage din na tingin ko meron is nahubog kasi yung disiplina ko sa work, eh. So, parang yun yung tingin kong, nag-reflect as a person sa'kin sa daily interactions ko, yung discipline. So, hindi kasi uubra na sa work namin walang discipline, walang consistency, okey? So, pagdating pa lang sa construction, sa monitoring, sa pagche-check ng quality and so forth, all of these things, kailangan ng consistency, kailangan ng discipline. Pagdating naman sa way ng pagle-lead ko sa family ko and also pag-train ko sa mga anak ko, naka-focus or naha-highlight lagi sa'kin yung pagiging disiplinado dapat and also yung pagiging maging responsible ka. So, yun yung mga advantage siguro, yung mga character traits na tingin ko nakakapag-mold ng isang character ng isang tao. Even though nung single pa ako na siguro sabihin ng iba na actually nung single ako hindi naman ako masyadong yung into extreme sports na nag-transition lang nung nagka-pandemic. Talaga? Pero before nung pandemic, 'di ba, hindi naman ako into extreme sports, eh. Hindi extreme sports. Oo, hindi extreme sports. Sabi niya nga kung ibibili ko ng gano'ng kamahal na bike, magmomotor na lang ako. Yeah. Pero ang nga bro, yung tingin ko sa'kin, nakatulong yung work ko sa pagbi-build ng character ko. Yun yung advantage sa'kin. Pero hindi ko sinasabi Okay. na hindi ko sinasabi na work yung dahilan kung bakit gano'n. Magkakasama na rin, eh. Nasa tao din kasi, minsan kahit ilagay mo sa isang environment yung isang tao na ayaw naman magbago, wala ding magagawa, eh. So, collaboration talaga siya. And to answer din Sige, bro. yung question ni Chris kanina, actually yung buhay maraming complexity, no? So, hindi ko puwedeng sabihin na bigla-biglang mag-quit na lang sa work yung isang tao na hindi nakapag-church pero may kailangang i-provide. Hindi kumbaga yung point niya ngayon ng buhay, hindi niya afford na mawalan ng trabaho. Hindi ako puwedeng maging dogmatic na mag-quit ka na ng work mo, para makapagsimba ka. Hindi ako gano'n. Siguro one thing that I can suggest is to pray for work na makakapag-church ka pa rin. Yun yung while waiting for that, siyempre
tumitingin ka ng ibang work. Siguro naman napaka-hypocrite naman ng magpe-pray ka na bigyan ka ng work na makapag-church ka tapos hindi ka naman naghahanap ng kapalit na work na mahinahanap mo, meron pa ring Sunday. Siguro, I think, unang-una mag-pray ka. Pangalawa, mag-exert ka naman ng effort na maghanap ng trabaho na walang Sunday. So, while waiting for that na nagpe-pray ka, syempre, nagwo-work ka kasi kailangan mo ngang mag-provide or hindi mo afford na mawalan ng income eh. Pero kung ikaw nakaipon ka naman na at meron ka namang savings na tingin mo makakapag-sustain sa'yo for at least 3 months, I guess kung single ka, might just well step out of faith and step in the water and you quit your job. Kasi mas importante pa rin talaga sa akin yung napa-prioritize natin yung mga bagay-bagay na makakapag-please sa Panginoon eh. Kasi yun yung difference natin sa outside sa world. Yun yung difference natin. So, kung iisipin mo nga bro, no, meron silang day off ng Sunday. Yung work kasi namin until Saturday eh. May day off sila ng Sunday. Mag-work ako Monday to Saturday, and yung day off ko pa is pupunta ng church. So, whole day pa na nasa church. Pero hindi ko sinasabing burden yun. Pero, pag titingnan mo sa kanila, parang ang simple ng buhay lang nila, magdi-day off sila ng Sunday, tayo ang magdi-church pa. Pero, hindi kasi naiintindihan, siguro maraming hindi nakakaintindi ito kasi yung ano namin eh. Ito kasi yung gusto namin ma-attain. Ito yung priority namin. Hindi namin ma-attain yun kung hindi kami magiging faithful sa church attendance, hindi kami magiging faithful sa Bible reading namin, hindi kami magiging faithful sa dedication namin sa soul winning. Siguro yun yung that set us apart as Christians na meron tayong different na goal or set of goals or may different tayo na mindset. Hindi magkaparehas yung goals natin sa mga tao na nasa world kasi sa world kasi yung paano sila makakapag-gain lang eh. Yung sa atin kasi gusto natin mag-gain pero yung spiritual rewards naman sa heaven. Kaya actually may preaching din ako niyan eh na yung life work balance ba yun? Parang ganun. Pero ang point ko nga is that sa isang Kristiyano, hindi lang siya work-life balance eh. Meron ka pang church, meron ka pang spiritual thing na kasama, naka-plug in dun sa equation mo. If you really wanna please God, I mean. So, yun. Kaya, importante talaga na may church. Ang gusto ko lang sabihin, Chris, no? Siguro, lalo na sa mga gustong mag-asawa, yung life kasi pag married ka na as a single, yung difference kasi kunyari gusto mong maging consistent na ganyan na ganito yung meron akong 10% na sa time ko, spend ng time, may work ako, may set of number of hours ka na for each your activity. Tapos gusto mo for the rest of the whole week, ganun yung takbo. Kumbaga, 8 hours. 2 hours na mag-spend ka sa family mo. Hindi kasi ganun yung life eh. So, kailangan mo maging flexible. Kailangan mong gumawa ng paraan. Kailangan mong humanap ng paraan para mai-provide pa rin yung pangangailangan ng mga anak mo na makapaglaro pa rin kayo, makapag-spend time ka with your wife. And yung kagandahan sa work ni Brother JR na may flexibility siya, mas kaya niyang gawin yung mga ganun. Unlike sa mga sa atin, no? Minsan ako, bro, no, na kahit nasa bahay na ako, nagwo-work pa rin ako dahil yung work ko naman kasi hindi hihinto porket nasa bahay na ako eh. So, ongoing pa rin yung construction, may mga night shift, may mga nag-duty na guards, lahat yun responsibility pa rin namin.
kami pa rin yung sinisisi sa CM. Kaya kahit minsan nasa bahay na ako, chine-check ko pa rin kung may concern regarding sa akin, nakatag pa ako, meron bang sumabog na panel board or something like that. Minomonitor mo pa rin. Minomonitor ko pa rin. So, parang nakakaparaning siya. So, yung kagandahan nung hawak mo yung sariling time mo, di ba? May flexibility ka, nakokontrol mo, mas naayos mo yung schedule mo with your family and also your own personal Bible reading and all of the things that you want to do for the Lord. So, mas nagagawa mo na siya ng paraan. Brother Mark? Ako, yung question ni Brother Chris regarding dun sa pag-salesman. Ano ba yan? Yun, di ba? Hindi, kahit hindi naman salesman. I'm just putting out there as an example na, alam mo yun, Sa akin, zealous ka, you want to serve God, pero may pasok ka pag Sunday. So what should you do? sa akin katulad ng sinabi ni Brother Marlon, tawag doon, I think kailangan siguro ipag-pray niya kung gusto niya talaga na kumbaga i-priority or kailangan niya malaman yung priority niya. Halimbawa, kung gusto niya talaga mag-serve, I think kailangan ipag-pray niya yun. At the same time, kailangan, katulad sabi ni Brother Marlon, naghahanap ka rin ng effort, nag-exert ka rin ng effort, like naghahanap ka ng trabaho. Okay? Kasi hindi rin kasi natin masasabi na like kung family man ka, mahirap yung ganung klaseng decision. Like, unlike pag single ka pa, okay, then bata ka pa, marami ka pang opportunity na, kumaga marami ka pang time na may chance na pwede ka pa makahanap ng trabaho. Pwede mong i-let go, bitawan yung trabaho niyan, maghanap ka ng trabaho na aayon dun sa gusto mong mangyari na pwede ka, na gusto mo makapag-church every Sunday. Pero pag family man ka na kasi, then nandun ka sa scenario na ito yung work mo pero hindi ka nakakapag-church. So, yung para sa akin, yung katulad ng sinasabi ni Brother Mark, I think siguro kailangan mong ipag-pray na magkaroon ka na, i-bless ka ni God na magkaroon ka ng trabaho na magkakaroon ka pa rin ng time para kay God, makakapag-church ka, makakapag-soul winning ka. Kasi katulad ng sinasabi nyo kanina, kami, we make sure na we go to church every Sunday, kahit minsan hindi kami nakakapag-church. Pero the most important sa amin naman is every Saturday, we dedicate go soul winning, yung family ko, yung wife ko, yung mga anak ko. At the same time din kasi parang parang family time na rin namin kasi yun eh. Parang bonding na rin namin. So to answer the question yung sinabi ni Brother Chris is katulad din nung sinabi ni Brother Marlon. No? Kung ikaw nasa kalagayan ka ng halimbawa single ka, then wala ka pa naman, kumbaga wala ka pa naman asawa, anak. I think tawag doon, kung may savings ka, I think it's better na, alam mo yun, i-let go mo yung trabaho na yun. Then, maghanap ka ng ibang trabaho na magiging, tawag doon, na hindi siya magiging hadlang na para hindi ka maka-attend ng church. Kung single ka. Pero kung family man ka, may asawa at anak ka, sa panahon ngayon kasi mahirap naghanap ng trabaho. Okay? So, I think, kailangan mo siguro ipag-pray yun. Then, maghanap ka. Kumbaga mag-effort ka pa rin na maghanap ka ng ibang trabaho. Okay? So, yun lang yung sa akin. Ikaw, Brother JR, ano sa tingin mo yung advice mo? Sa akin, sa totoo lang, I don't think na nasa posisyon pa talaga ako na magbigay ng advice when it comes to this topic kasi, yun nga, single, marami akong Pero it ability doesn't- and advantage makokold. No, it doesn't, kasi yung perspective ni Marlon tsaka ni Mark is about a family man. Pero I'm not saying na family man yun. I'm just saying na, meron siyang trabaho on Sunday, he doesn't want to leave, he wants to serve God. So, ano ba dapat yung kailangan niyang gawin? Para So, yeah.
Sige bro. So, kung para sa akin, kung ako yung nasa sa posisyon na yun, gagawin ko talaga yung sabi ni Kuya Marlon tsaka ni Kuya Mark na maghanap talaga ako ng ibang work na makapag-allow sa akin na mag-church. Kaya nga nasabi ko kanina, your work should be the enabler na makapag-church ka. Hindi siya dapat maging hadlang. Pero yun nga, kung nasa posisyon ka nga ngayon na kailangan mo talaga mag-work, hindi ka makapag-church, pero at the very least, kailangan mong subukan. Like, dapat meron kang sinusubukan, dapat Mm. meron kang ginagawa toward that goal na makapag-church ka. Kasi iba kasi yung tao na gusto niya mag-church, hindi niya lang magawa for this time. Dun sa tao na ginagawa niya lang talaga excuse yung work niya para di siya mag-church. So, like, meron kang isang tao na gusto niya mag-church, hindi niya lang magawa for this time. And then, meron kang isang tao na yung work niya, yun na yung nagiging rason para hindi siya mag-church. Like, sabihin natin, at first, gusto niya mag-church, pero eventually, nag-work siya, and then, parang naisip niya sa sarili niya, bakit ba ako nag-church? Like, kailangan ko ba talaga mag-church? Or what if bigyan ko lang yung sarili ko ng pahinga? Ng Sunday lang na 'to, isang Sunday lang napapahinga ako kasi ang dami kong ginagawa sa work. So, from that one point, it becomes a habit sa kanya na naging complete excuse niya na yung pagwo-work niya para hindi siya mag-church. Pero yung tao na of course gusto niya mag-church, like for this time meron lang siyang kailangan niya lang mag-focus sa work niya. Pero kung magagawa niya ng paraan na makapag-church siya, then dapat at least gawan niya ng paraan. Or like, dapat at least meron siyang effort papunta dun. Diba? Kasi I believe na pagdating sa Christian life, God would reward you for effort of trying. Like, sa soul winning natin, I mean, sa soul winning natin, di naman tayo na-reward dahil sa kung gaano kadaming souls yung niligtas mo sa isang araw. It's more like you're being rewarded for the work that you do na nag-soul winning ka. Like, sabihin natin zero balance ka para sa araw na yun, pero nag-soul winning ka pa rin. That means that's still important kasi nag-invest ka ng time, ng effort, ng work for God, diba? So, kung i-apply mo yun dun sa tao na nag-work siya ngayon, pero dahil dun, hindi siya makapag-church ng tuloy-tuloy, every Sunday, every Wednesday, or whatever, then I think dapat meron din siyang work na ilagay para makapunta sa church. And I would say na it doesn't mean na nag-miss ka ng church ng isang beses for a legitimate reason. Doesn't mean na backslidden ka or whatever. It's like yung backslidden it's a slope, diba? Like one time you miss church, and then kailangan mo bumalik ka agad. Pero if nangyari siya ng dalawang beses because of the same reason, yun na Lagnas yun. No? if you miss church once, then dapat makabalik ka agad. But if it happens twice for the same reason, sabihin natin yung reason na is work, then kailangan mo pag-isipan yung work na. Then kailangan mo pag-isipan na you have to find another job or another way in which makapaglingkod ka sa Panginoon. And it's the same thing. Kung gusto mo makapaghanap ng ibang work, then kailangan mo talaga ipag-pray yun. Pero hindi lang prayer yun. Kailangan mo ring pagtrabahuhan. Like there has to be prayer and then there has to be work to be done para makakapag-switch ka talaga. And sa totoo lang, lalo na kung single ka, wala kang iniisip ng wife, wala kang iniisip ng mga anak, wala kang iniisip ng mga bills para sa ganito ganyan, and you have your own bills you have to provide for yourself. So it's like anong pong tigil sa'yo? Kaya nga actually natutuwa ako dun sa mga young women natin sa church, yung mga single women natin sa church kasi bakit sila meron silang job and sometimes meron pa silang pasok na Sunday pero bakit sila palagi nasa church? Bakit sila palagi nakakapag-soul winning? Bakit tuwing Wednesday nandiyan sila? Bakit nakakapag-play sila ng instruments, 'di ba? It's like, so kung yung mga babae nagagawa nila yun, what's your excuse as a man? What's your excuse as a young guy, a single guy, 'di ba? So kung isipin mo yun, it's like you really have to make the effort, 'di ba? So para sa'kin gano'n siya. Well, for me, okay, number one, if you really wanna serve God, I think you're gonna find a way. Okay. And secondly, it doesn't stop. Actually, it doesn't start with, you have to find a job. Actually, for me, you have to prepare yourself
to look for a job. Okay? Kasi pag mag-a-apply ka tapos wala ka naman talagang skills, yun kasi yun eh. You have to understand na in order for you to have your freedom in time, kailangan ikaw yung manager ka. Hindi naman po pwedeng ikaw yung di ba? Salesman ka, tapos ikaw din yung magde-decision. Oh, sir, di ako papasok ng Sunday kasi may church kami. Hindi pwede yun, right? So obviously, you have to kind of climb the ladder a bit para magkaroon ka ng ganong klase ng freedom. Okay. Now, paano mangyayari yun? Obviously, you have to develop skills. Okay? Kasi skills pay the bills. Okay? So, yun, you have to devote time. Dun muna. Simulan mo muna, ano ba yung skills na meron ka? Kasi I also, akin na, ang point of view ko, sa age na meron tayo ngayon, like you have already this internet, you have this big opportunity to work online with a foreign client na mas malaki yung kita and things like that. Okay, ang ano lang, ang kulang lang is I think you're not having those skills na magma-match dun sa opportunity na meron outside in our day and age today. So yun yung kailangan mong i-chase. You have to have a plan. Okay, hindi lang siya actually na sige pagpiliin natin tapos ano tayo ng trabaho. Kasi usually pag naghanap ka ng trabaho, sabi niyo kayo rin mismo nagsabi, mahirap paghanap ng trabaho ngayon. Okay, actually I was shocked na even yung mga teachers ngayon nahihirapan sila maghanap ng item. ng teacher ng work to the point na kailangan nilang i-beg yung management na i-keep sila. Okay? So, yun yung I think that's the one of the things na kailangan din maunawaan ng mga tao is that you have to build your skills. You have to build your portfolio. And kasi kanina pinag-uusapan natin yung contentment no? Pero I don't want our viewers to have this idea na yung contentment is yung parang wala ka ng plano or wala ka ng drive sa buhay. Tama. Okay. What I mean is when you still, as a Christian, you have to be content of what you have today, but you have to also drive for excellence. Okay? Iba kasi yung, di ba, pag tayo mga Pilipino kasi tawag dito, parang yung mahiyain sa atin, iba yung context eh. Di ba, yung mahiyain, parang wala ng confidence. Tapos pag nawala yung hiya, walang hiya talaga, overconfident naman. Okay, hindi natin mahanap yung balance, what I mean. So I think it's importante bilang isang tao na malaman mo yung balance nung magkakaroon ka ng confidence dahil meron kang skills at the same time na hindi ka ganoon din kayabang. So parang yun yung bottom line dun yung balance, 'di ba? Ayaw mo maging mayaman, ayaw mo din maging mahirap, doon ka lang sa gitna. Okay, ayaw mo mawala ng trabaho, pero kailangan mo ring i-build yung sarili mo, kailangan mo magkaroon ka ng skills development. Kasi if you're going to observe ito mga yung entry level jobs, they are designed to slave you na nandun ka lang. Parang kapag nagtrabaho ka ng entry level job tapos wala kang drive, forever nandun ka. Pag ayaw nyo maniwala sa akin, tingnan nyo po yung mga factory workers. I'm not condemning them, okay? What I'm saying is, kung isa kang factory worker na papasok at wala kang drive, and ang tingin mo lang is, okay na to, factory worker lang ako. Mananatili ka factory worker. Hindi mo makukuha yung opportunity na magkaroon ng day off every Sunday. Di ba? So, you have to find that balance na, you have to develop the skills. And here's the thing, ang dami ng skills, I mean, parang lahat na lang, hindi na siya ganun kasi when we talk about skills, parang, di ba, ang iniisip natin, katulad ni Mark, marunong mag-welding, di ba? Or marunong magkarpintero or something like that. Yung, mayroong mga soft skills na ngayon na importante rin sa, like for example, kanina I was reading an article in JobStreet. Ang pinakamalaking sweldo na daw is about manager, and leadership is a skill. Okay? Yung pagmamando, yung pag-organize, it's a skill.
Or kung hindi man, kung for example talagang ayaw sa'yo ng trabaho, hindi ka talaga why don't you try starting your own business? Katulad ni Mark, di ba? There are a lot of ways, kumbaga, for me, there are a lot of ways for you to excel in life, especially 2025. Maraming mga opportunities na ngayon na nandiyan dyan na pwede mong i-explore. Yun nga lang, kailangan hanapin mo, kailangan i-develop mo yung skills at kailangan ready ka para doon. So I think one important or isa sa mga importanteng bagay na dapat rin natin ma-develop is paano tayo magiging handa sa mga job opportunities na ganito. Okay? Meron pa ba kayong ibang mga gustong i-discuss, guys? Kasi ano na po, Tuesday na. Mag-i-empake pa ako. Si Marlon inaantok na. Last words na lang. Brother JR, I think you should promote kung saan, ano yung address ng Verity Baptist Church sa Laguna, service times and things like that. Yes, Laguna, wala akong hawak na ano ngayon. Pero service time sa Laguna is, nandun kami sa Don Vicente, Cabuyao, and yung service time is 11 a.m. in the morning. And yung sunod namin na service would be December 21, which is yung third Sunday ng December. If, of course, if you need any more information, then pwede naman mag-message sa akin sa Facebook. Okay. Thank you very much. Pag-attend mo sa pagsama sa amin, JR, ha? Thank you, Brother And sana hindi to lang, sana hindi to yung huli. Of course. Siyempre. Yung Next surprise time din ako question, dito. Of course. wala na eh. Kailan ba? Wala pa. August. Next year nga daw. August Uy, congrats Ay, Congrats on your Thank you. engagement. Thank you very much. Thank you, Kuya. So, excited din ako dun. So, yeah, sana invite niyo pa ako sa mga magiging topic in the future kasi, of course, exciting din yung pag-usapan niyo about these things, yung fellowship, of course. So, yeah, thank you so much for Hindi, having me. actually, ano tawag doon? Prepare na yan. kumbaga- Tatanong yan kung magkano yung gastusin. Tatanungin kita about dun. Thank you talaga. Bigyan ka ni Brother Marlon Jer. ng Excel. Kumbaga, ano rin yan eh. Kung titingnan natin si Brother Chair, parang actually namangha ako dun sa, hindi ko alam na hindi na pala siya nag-college, no? Pero I think yun din yung ma-advise natin sa mga viewers na binata pa. I think they should mag-serve as inspiration si Brother JR. Kasi kahit ako sabi rin ng tatay ko ng dati, yung sa Ecclesiastes chapter 9 nata, in verse 10, yung whatsoever thy hand findeth to do it with thy might. So, kumbaga, hindi naman basehan kung ano yung natapos mo or ano. So, para sa akin, no, kasi yun yung sabi ng tatay ko sa akin, kumbaga, hanggat may lakas ka at hindi ka tamad, magtrabaho ka. Hindi end of the world. Like, kunyari, hindi ka na matanggap sa trabaho, tapos wala ka nang skill, tapos tamad ka pa. Para sa akin, kumbaga, lahat naman, kung gugustuhin mo, diba, may paraan. Kaya mo maraming din. Totoo yun. Nakamute ka, Brother Chris. Nakamute ka. Nakamute ka. Sorry. Hindi, si Marlon, baka may sasabihin pa. Ako yun lang. Wala na, bro. Natok na siya. Wala na akong sabihin. Okay. May iniisip ka? Hindi, inatok na yan. Ako din actually inatok na. Ako din, naantok. Anyways, okay. Thank you very much, guys, and good evening po sa inyong lahat. Good night na pala, no? Okay. Good night. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. And thank you very much po sa inyo pong pagpakikinig sa amin. Again, if you like the subject, if you like the podcast, please do share, like, and subscribe. Makikita nyo rin po kami sa Spotify na. Yung Spotify po namin is available na please do subscribe on that, follow on that para po sa aming po mga views. And thank you very much. Again, see you on the next Against the Tide.